5, nakita natin dito ang showdown between the sovereignty or the sovereign command of Yahweh against sa arrogance ni Pharaoh. Kung sabi dito sa verse 1, Moses and Aaron declared, "Thus says the Lord, the God of Israel, let my people go." So during their time, ang mga salitang ito ay nagdadala ng royal authority. Kings use this phrase para mag-issue ng unchallengeable, irrefutable, unquestionable na decree. So ginagamit ito ng mga kings, ng mga hari, ang phrase na ito para maglabas ng utos na hindi maaring baliwalain, utos na hindi maaring labanan. No? But Moses and Aaron did not come on their own. They came with the ultimate authority. Thus says the Lord God, the God of Israel. So makita natin dito na God is not negotiating with Pharaoh. God is issuing a divine decree. Hindi nakikipag-usap si Yahweh kay Pharaoh para makipag-compromise. Ito ay isang banal na utos ng Panginoon. Thus says the Lord, the God of Israel, let my people go. At makikita natin dyan sa phrase, dyan sa passage na yan, na may ginamit na possessive language, my people. My people. Ang possessive language na my people, nagpapakita yan ng electing love ng Panginoon sa mga kanyang pinili. No? Ang phrase na my people, nagpapakita yan ng unconditional election. Bakit unconditional election? It is unconditional because Israel did not earn their status. No? Israel did not deserve their position. Israel did not even choose God first. Ang Panginoon mismo ang unang pumili sa kanila. Sabi nga sa Exodus chapter 6, ang sabi sa Exodus chapter 6, I will take you as my own people and I will be your God. Sino ang subject? Sino ang nag-initiate? Hindi ang Israel, mga kapatid, kundi ang Diyos mismo. No? Sabi sa Deuteronomy chapter 7, the Lord did not set His love on you and chose you because you were more numerous than other people. But the Lord chose you because the Lord loved you and kept His oath He swore to your ancestors. So ang phrase pala na my people or sa Hebrew, ami, ito pala nag-i-establish sa covenantal identity ng Israel. Ang identity ng Israel na nakaugat, not because of their inherent worthiness, but because of God's unconditional election, because of His steadfast love. Ganon din tayo, mga kapatid. Tayo ay tinawag na chosen people. He chose us in Him before the foundation of the world. Ephesians chapter 1. Right? God chose us before the foundation of the world. Tayo ay tinawag na chosen people, hindi dahil tayo ay pogi, hindi dahil tayo ay magaganda, hindi dahil tayo ay mga mababait. Tayo ay tinawag na chosen people because of His unconditional love. Mga kapatid, we don't find God. He finds us. We don't earn His love. He gives it freely. That is called grace. Kaya nga grace ang tawag. Unconditional love. Undeserved favor. Unmerited favor. But why does God demand the release of His people? Bakit nga ba dinidemand ng Panginoon ang pagpapalaya ng kanyang bayan? Anong sabi dyan sa passage? Let my people go. Anong sabi? That they may hold a feast to me in the wilderness. Ang deliverance pala ng Panginoon, mga kapatid, ay laging may covenantal purpose. God
rescues His people hindi para gawing comfortable ang kanilang buhay. God rescues His people para ipahayag ng kanyang mga people ang kanyang pangalan sa buong sanlibutan. Let my people go that they may hold a feast. Ang Hebrew term na hold a feast, nag-i-indicate yan ng isang sacred religious festival. So God was commanding Pharaoh that his people be released para makapag-participate sila sa isang major religious feast. Ang feast na ito, this will strengthen their identity as His chosen people. Ang feast na ito, it will renew their special relationship sa Kanya. No? Let my people go so that they may hold a feast to me. Mga kapatid, this is why redemption exists. This is why may salvation na nag-exist. This is the reason why sinave tayo ng Panginoon para dalhin tayo into a life of worship. Every trial sa ating buhay, bawat mga pagsubok na pinagdadaanan mo, every deliverance, every act of God sa iyong buhay, lahat ito ay may purpose. It is meant to deepen your commitment to Him. Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon para maging comfortable ang ating buhay. Niligtas tayo ng Panginoon para lumalim ang ating pagsamba sa Kanya, lumalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sabi nga ni John Calvin sa kanyang commentary sa Exodus, sabi ni John Calvin, God claims His people for Himself that He may retain them under His authority and that they may be His peculiar possession. So ang divine claim pala na mabasa natin dito sa passage dito sa verse 1, ito pala ay nag-foreshadow sa redemptive work ni Jesus, wherein Jesus purchases His elect as His own special possession. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2, sabi sa 1 Peter, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, my people, that you may declare the praise of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. Sabi sa Titus chapter 2, He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us His own people, my people, totally committed to doing good works. So pinalaya pala tayo ng Panginoon para ihayag ang Kanyang kadakilaan. He frees us to become people who are specially dedicated to worship Him in our lives. Christ free us from the power of sin. That's why we are not defined by what controls us anymore. We are defined by our special purpose of honoring Him, of worshiping Him. Thus says the Lord, the God of Israel, let my people go, that they may hold a feast. Verse 2, mabasa natin dyan ang blasphemous na pagtutol ni Pharaoh. Ang sabi sa verse 2, but Pharaoh, is that so? Retorted Pharaoh. And who is the Lord? Why should I listen to him and let Israel go? I don't know the Lord, and I will not let Israel go. But Aaron and Moses persisted. The God of Hebrew has met with us, they declared. So let us take a 3-day journey into the wilderness, so that we can offer sacrifice to the Lord our God. If we don't, He will kill us with plague or with sword. Pharaoh replied, Moses and Aaron, why are you distracting the people from their task? Get back to work. Look, there are many of your people in the land, and you are stopping them from their work. So, ang sagot ni Pharaoh dito ay puno ng arrogance, no?
Sabi ni Pharaoh, who is the Lord that I should obey His voice? Sa pandinig natin ngayon, parang kayabangan ang sagot ni Pharaoh. Correct? Pero if we're going to study their culture before, sa pananaw ng mga Egyptians before, si Pharaoh ay hindi lang isang king, kundi si Pharaoh ay ang buhay na representative ng Moat. No? They believe that Pharaoh was responsible to maintain the order. They believe that Pharaoh is responsible for maintaining the justice. They believe that Pharaoh is responsible for the stability of the whole world. At para kay Pharaoh, si Yahweh ay isang foreign unknown God na nagbabanta sa sacred system na pinaniniwalaan nila before. But let's not be mistaken. No? Hindi naman talaga, kung titignan natin ang passage, ang pagtanggi ni Pharaoh, hindi naman ito naiiba, hindi naman ito unique. Ang pagtanggi ni Pharaoh, nagpapakita yan ng isang sinful nature ng isang tao. No? Ang pagtanggi ni Pharaoh kay Yahweh, yan ang root cause ng lahat ng unbelief sa buong mundo. Diba? Ang sabi sa Romans chapter 1, man suppresses the truth. No? Ang tao, sinusuppress ng tao ang katotohanan. Bakit? Man suppresses the truth para mapanatili ang kanyang autonomy sa Panginoon. Para mapanatili ang kanyang independence sa Panginoon. Man suppresses the truth para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. So tulad ni Pharaoh, the world rejects God's authority para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. And as we read the whole chapter, makikita natin dito na ang diskarte ni Pharaoh ba? When Moses warns judgment kay Pharaoh, as we read the whole chapter, dinismiss agad ni Pharaoh ang warning ni Moses. Sabi ni Pharaoh, kasinungalingan ng lahat yan. No? Mabasa natin dito lahat ng counter-attack ni Pharaoh sa mga Israelites. Pinahirapan niya ang mga Israelites, pinaramdam niya lalo na walang kwenta ang magtiwala sa Panginoon. So ano ang gusto parating ni Pharaoh sa kanila? No? Gustong sabihin ni Pharaoh sa kanila, your God is weak and your faith is foolish. Yan ang gustong iparating ni Pharaoh sa kanila. It sounds familiar, right? Hanggang ngayon, ang mundo ay kinukutya pa rin ang pag-obey mo sa Panginoon. The world still mocks obedience to God hanggang ngayon. Kapag nag-sacrifice ka sa marriage mo, kukutyain ka ng buong mundo, sasabihin nila napaka-unrealistic naman yan. Kapag nag-prioritize ka sa simbahan, kukutyain ka ng buong mundo, sasabihin nila, waste of time lang yan. Kapag nanindigan ka sa katotohanan, sasabihin ng buong mundo, napaka-close-minded mo naman. Kapag tumanggi ka makisama sa kasalanan, pukutyain ka ng mundo, sasabihin na, tanda-tanda mo na, wala ka pa rin social life. Diba? Hanggang ngayon mga kapatid, buhay pa rin ang spirit ni Pharaoh. Pharaoh's kingdom represent human self-sufficiency. It represents oppression. It represents idolatry. Pero ang kaharian ng Panginoon ay puno ng grace, puno ng freedom, puno ng holiness. Ang sabi ni Pharaoh, magtrabaho kayo. Ang sabi ng Panginoon, sambahin niyo ako. Ang sabi ni Pharaoh, you are lazy. Ang sabi ng Panginoon, you are mine. You are my people. This is the battle we face every day, mga kapatid. That's why ang question sa atin ngayon, sino ba ang paglilingkuran mo? Sino? The kingdom of self-sufficiency? Or the kingdom of self? Or ang kaharian ng Panginoon? 1 Corinthians 1:18 says,
The world calls God's wisdom foolishness. Para sa mundo, ang cross ay kahinaan lamang. Para sa mundo, ang cross ay weakness lang yan. But what the world sees as weakness, it is actually the power of God. Mga kapatid, tulad ni Moses, tinawag tayo na maging faithful. Tinawag tayong manindigan sa authority ng Panginoon. Kahit na pagtawanan pa tayo ng buong mundo. So ang verse 1 to 5 na passage, hindi lang ito kwento ng nakaraan, mga kapatid. Ito ay salamin ng ating spiritual battle ngayon. Kapag tinawag tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya, for sure magre-resist ang buong mundo. Pero tandaan mo ito, mga kapatid, the same God who confronted Pharaoh is the same one who is fighting the power of darkness today. At pagkatapos ng matapang na confrontation ni Moses, makikita natin dyan na nag-retaliate agad si Moses, si Pharaoh. No? Hindi lang ni Pharaoh tinanggihan ang command ng Panginoon. Makita natin dito na ginamit ni Pharaoh ang suffering ng mga Israelites para pahirapan sila lalo. So verse 16 to 14, makita natin dyan ang verse 6 to 14, makita natin dyan ang isang calculated na plan ni Pharaoh para sirain ang fighting spirit ng mga Israelites. Ang sabi niya sa verse 6, that same day, Pharaoh sent his order to the Egyptian overseer or drivers and the Israelite foreman, do not supply any more straw for making bricks. Make the people get it themselves, but still require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. They are lazy. That is why they're crying out, let us go and offer sacrifice to our God. Load them down with more work. Make them sweat. That will teach them to listen to lies. So nakita natin dito ang utos ni Pharaoh, very clear. No more straw. Umanap sila ng sarili nilang straw. Pero dapat pareho pa rin ang dami ng bricks na gagawin nila. Kung titignan natin na mabuti ang passage, parang simple na labor problem, right? Pero kung pag-aaralan talaga natin, ito ay isang psychological warfare. Ito ay isang paraan ni Pharaoh para wasakin ang fighting spirit ng mga Israelites. If we're going to study their culture before, kapag gumawa ka kasi ng bricks, hindi optional ang straw, ang tuyo na takay. Kailangan i-mix mo yan sa clay para ang bricks ay hindi mawasak or hindi gumuho. No? So ang straw ang nagpapatibay sa bricks para sa clay, para ang bricks na ginawa nila ay hindi mabibiyak or hindi ito gumuho. So people mix straw with mud to create bricks. So ang pinagawa ni Pharaoh sa kanila, pinahanap sila ng mga tuyo na tangkay sa buong Egypt para ihalo nila sa clay para gumawa ng bricks. So nagiging matagal, nagiging mas mahirap ang paggawa ng mga Israelites ng bricks, especially according to verse 8, ang sabi dyan, they're under the pressure of meeting the same production of bricks. So regardless kung ano man ang stock nila na straw dyan, dapat sila gumawa ng ganitong production. May quota sila. So pinapahirapan sila na ni Pharaoh. So imagine, the despair na every morning ang mga Israelites naghahanap ng tuyo na tangkay sa buong Egypt, under matirik na init, no? Ang kanilang mga kamay ay sugat-sugat, ang kanilang likod ay nananakit. At kung babasahin mo sa verse 14, binubugbog sila ng mga Egyptian kapag hindi nila na-meet ang quota. Kapag kulang ang bricks na ginawa nila, binubugbog sila. Grabe ang ginawa sa kanila ng mga Egyptians. Mga kapatid, ganito rin gumawa ang ating mga kaaway. Hindi
hindi lang basta lumalaban sa atin ang diablo nagdi-design ng trial sa atin para masira ang ating fighting spirit. When you decide to follow Christ, dadagdagan ng diablo ang pressure sa buhay mo. Kapag nag-follow kay Jesus, mas maraming mga problems na darating sa buhay mo, mas maraming mga lies, mga kasinungalingan, mas maraming mga conflict na darating sa buhay mo. At anong goal ng diablo? Ang goal ng diablo is to make you too tired, make you too exhausted para sambahin ang Panginoon. Ang goal ng diablo is para masyado kang mapagod sa pagsamba. Yan ang playbook ni Satanas, mga kapatid. Dinidistort ni Satanas ang grace. No? Ang sabi ni Pharaoh dyan sa verse 8, mga tamad kayo. Kaya kayo gusto na sumamba sa Panginoon? Because mga tamad kayo. Sounds familiar, right? Hanggang ngayon, nilalait pa rin ng mundo ang devotion sa Panginoon. Kapag nag-sacrifice ka ng time sa BICF, mag-attend ka ng prayer meeting, sasabihin ng mundo, waste of time lang yan, ang prayer meeting. Kapag nag-follow ka sa Biblia, kapag nag-prioritize ka sa pagiging banal mo, sasabihin ng mundo, napaka-stricto mo naman, ang OA naman ng holiness mo. Diba? Kapag nag-spare ka ng money mo, ng salary mo para sa tithes and offerings, sasabihin ng mundo, napakasayang man yan. Dinidistort ng diablo ang grace. That's why, bilang mananampalataya, we need to reject the lies, mga kapatid. Don't fall for it. What the world calls laziness, God calls us to rest in Him. Diba? Sabi ni Jesus, call unto me all who are weary and heavy burden, and I will give you rest. Ang message ni Pharaoh sa mga Egyptians, hindi kayo ililigtas ng Panginoon ninyo. Your God won't save you. Kapag dumaan tayo sa mga pagsubok, minsan natutokso tayo na mag-doubt sa kabutihan ng Panginoon. May mga doubt sa isip natin. If God loves me, why is this happening to me? So mga kapatid, ang trials ay hindi tanda na pinabayaan ka ng Panginoon. Ang trials ay tanda na nilalabanan ng kaaway ang pananampalataya mo sa Panginoon. This is the enemy attack on your faith. Ini-exploit ng kaaway ang weakness mo. Pinili ni Pharaoh na umatake nung pinakamahina ang Israelites. The enemy does the same thing. The enemy will attack you. Especially kapag bagong convert ka, kapag nag-decide ka na mag-follow sa kay Jesus, especially bagong attend ka ng Sunday worship service, kaka-attend mo lang ng worship service, kaka-reading mo lang ng message ni Pastor Aya ni Kuya Ben, especially kung may answered prayer ka, aatakihin ka agad ng diablo. This is spiritual warfare, mga kapatid. The moment you say, I will follow Jesus, expect resistance. Expect resistance. The bigger your calling, the fiercer the battle. So bilang mananampalataya, how do we respond? Paano ba dapat tayo sumunod? No? Paano tayo dapat tumugon sa ganitong battle? First is, we need to name the strategy. Dapat natin kilalanin ang laban. No? Kapag bigla kang pagod at wala ka ng time sa prayer, no? Kapag bigla kang binaha ng mga temptation sa buhay, kapag bigla kang nag-doubt sa importance ng pag-serve mo sa Panginoon, tandaan mo mga kapatid, hindi ito isang random na attack. Ito ay isang targeted na attack. Tulad ng straw at bricks ni Pharaoh, ang target ay very precise. No? Inaatake ng kaaway lahat ng mga ginagawa mo sa Panginoon. That's why bilang mananampalataya, we need to reject the lies. Tinawag ni Pharaoh na katamaran ang pagsamba.
tinawag ng diablo na ang obedience mo sa Panginoon ay kahangalan or foolishness. Bilang mananampalataya, we need to reject the lies. Don't believe him. Huwag nating paniwalaan ang kaaway. We need to lean into grace. God allows trials para ma-expose ang ating weaknesses so we can rely sa kanyang strength. Hinahayaan ng Panginoon ang pagsubok para ipakita ang ating kahinaan. Hindi para tayo ay mabigo, kundi para tayo ay umasa sa Kanya. 2 Corinthians 12, my grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. That is why I take pleasure in my weaknesses, and in the insults, in hardships, in persecutions and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak in human strength, then I am strong, truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. Bakit hinahayaan ng Panginoon ang pagsubok sa ating buhay? Para ma-expose ang ating weaknesses at para ma-discover natin ang kanyang strength. When I am weak, He is my strength. Ang Pharaoh na nagsasabing, hindi kayong maliligtas. He was the same Pharaoh who witnessed kung paano hinapin ng Panginoon ang Red Sea. Ganyan din ang maging testimony natin, mga kapatid. And as we study the whole book of Exodus, makita natin dyan ang pang-aapi ni Pharaoh ay bumalik sa kanya. Instead of crushing Israel, makita natin sa pag-aaral natin ng Exodus na it will prepare Israel for a greater Exodus. The same is true as well sa atin, mga kapatid. Ganun din sa atin. Ang mga atake ng kaaway sa atin ay hindi tanda na tayo ay natalo. Ang mga atake ng diablo sa atin, this is set up. Ito ay isang set up for the glory of God. No? Our suffering is not meaningless. And our suffering is part of the spiritual battle. Tandaan natin, the victor is already crowned, mga kapatid. Verse 15, dumating na nga sa sukdulan ang suffering ng mga Israel. Pagkatapos ng matinding pagpapahirap ni Pharaoh, sila ay binugbog, sila ay pinagod, sila ngayon ay mga desperado na. Mabasa natin dito na sa halip na lumapit sila sa Panginoon, mabasa natin dito na si Moses ang kanilang sinisig. So ang krisis na pinagdadaanan ng Israelites, hindi lang ito physical crisis. Ito ay isang spiritual crisis. Spiritual crisis na nagpapakita ng kondisyon ng iyong puso. Sabi sa verse 15, so the Israelite foreman went to Pharaoh and pleaded with him. Please don't treat your servants like this, they begged. We are given no straw, but the slave overseers still demand make bricks. We are being beaten, but it isn't our fault. Your own people are to blame. But Pharaoh shouted, you are lazy, very lazy. That is why you're saying, let us go and offer sacrifice to the Lord. So get back to work. No straw will be given to you, but you must still produce the full quota of bricks. The Israelite foreman could see that they were in serious trouble when they were told, you must not reduce the number of bricks you make each day. So makikita natin dito sa passage na ang desperation ng mga Israelites. Makikita natin dito na instead na manalangin sila sa Panginoon, kanino sila lumapit? Instead of praying to God, sa halip, kay Pharaoh sila lumapit. At ang tanong nila, why are you treating us this way, Pharaoh? Bakit mo kami pinahirapan ng ganito? After 400 years of slavery,
na program na sa utak, sa isipan ng mga Israelites ang kasinungalingan ng mga Egyptian. After 400 years of slavery, na program na sa kanilang utak na si Pharaoh ang may control sa kanilang buhay. After 400 years of slavery, na program na sa kanilang utak na si Yahweh ay isang distant God na walang pakialam sa kanila. Mga kapatid, ang suffering pala ay isang diagnostic test ng ating mga puso. Kapag pala tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay, lumalabas kung sino talaga ang tunay nating nasandigan. Kapag pala tayo ay nasa gitna ng suffering, lumalabas kung sino talaga ang tunay nating kinakapitan. Makita natin dito na lumapit sila kay Pharaoh dahil nakalimutan nila ang covenant promise ng Panginoon. Nakalimutan nila na ang Panginoon ay sovereign. He is in control. Nakalimutan nila ang promise ng Panginoon kay Abraham and his descendants. Ano sabi ng Panginoon? Sa Genesis chapter 15, then the Lord said to Abraham, "You can be sure that your descendants will be strangers in foreign land, where they will be oppressed as slaves for 400 years. But I will punish the nation that enslaves them, and in the end, they will come away with great wealth." So nakalimutan ng mga Israelites ang promise ng Panginoon that He will punish the nation that enslaves them. It sounds familiar, right? Kapag dumaan pala tayo sa mga tinding pagsubok, kanino tayo lumalapit, mga kapatid? Kapag tayo ay may mga financial problem, imbis na magdasal tayo, mas una nating tinatakbuhan ng 5-6. Right? Kapag may problem tayo sa family, imbis na magbasa tayo ng Bible, mas naniniwala pa tayo sa advices sa Facebook. Huh? We often rely to human solutions. Pera, connection, sariling diskarte sa buhay. Pero ang tunay na mananampalataya, mga kapatid, ay hindi tumatalikod sa Panginoon kapag ang situation ay mahirap. Ang tunay na mananampalataya ay lalong lumalapit sa Panginoon, lalong yumuyuko sa Panginoon. True faith does not turn away from God when situation is difficult, but rather draws closer to Him. Jesus said, "Call unto me all who are labor and heavy laden, and I will give you rest." Pansinin natin ang insult ni Pharaoh sa verse 17. Anong sabi ni Pharaoh? "You are lazy, very lazy." Napakatamad kayo. Ito ang strategy ng kaaway, mga kapatid. The enemy uses suffering para i-question ng trustworthiness ng Panginoon. Kung totoo ang promises ng mga Panginoon, bakit ganito ang nangyari sa akin? But remember this, mga kapatid, delayed deliverance doesn't mean denied deliverance. Delayed doesn't mean na tinanggihan ng Panginoon. Ang ating paghihirap tulad ng straw at bricks ay hindi walang saysay, mga kapatid. The Lord uses them to prepare us for His purpose. Verse 20, matapos na sila ay lumapit kay Pharaoh, sinalubong ng mga Israelites si Moses at Aaron. Sabi nila sa verse 20, as they left Pharaoh's court, they confronted Moses and Aaron, who were waiting outside for them. The foreman said to them, "May the Lord judge and punish you for making a stake before Pharaoh and his officials. You have put a sword into their hands, an excuse to kill us." And Moses went back to the Lord and protested, "Why have you brought all this trouble on your people, Lord? Why did you send me? Ever since I came to Pharaoh as your spokesman, he has been even more brutal to your people. And
you have done nothing to rescue them. Nakita natin dito na maging si Moses ay nahina. Why have you brought trouble on your people? Sabi ni Moses sa verse 22, Panginoon, bakit mo kami pinahirapan? Bakit mo pinahirapan ang iyong bayan? Pero kung titignan natin ang passage, may mahalagang difference ang doubt ni Moses. Makikita natin dito sa verse 22 na si Moses ay hindi lumapit sa ibang tao. Si Moses ay directly na bumalik sa Panginoon. Moses take his confusion to God. Mga kapatid, ang pag-iyak sa Panginoon, ang pagreklamo, ang panaghoy ay hindi necessarily nakawalan ng pananampalataya. Ito ay panaghoy na nakaugat sa totoong pananampalataya. Tulad ni David sa Psalm 13, sabi ni David, How long, O Lord? My God, why have you forsaken me? Mga kapatid, God invites us na maging honest tayo sa ating damdamin. God is not threatened by our question. Hindi natatakot ang Panginoon sa ating sa mga tanong natin sa Kanya. Hindi natatakot ang mga Panginoon sa ating mga hinanakit. Tinawag tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya, hindi sa mundo. Ang panalangin ni Moses ay nagpapakita ng authentic faith. I don't understand, Lord, but I won't stop seeking you. Lord, hindi ko na po naintindihan kung anong nangyayari sa work ko. Hindi ko na po naintindihan kung anong nangyayari sa family ko. Hindi ko na po naintindihan kung anong nangyayari sa bansa ko. Pero hindi ako, Lord, titigil sa paghahanap sa iyo. Lord, I don't understand. Pero hindi ako susuko sa pagtitiwala sa iyo. Brothers and sisters, when God seems silent, don't abandon Him. Kapag tila tahimik ang Panginoon, huwag natin siyang talikuran. Magpatatag ka, iiyak mo sa Panginoon, idulog mo, at hintayin mo ang sagot niya. God is refining your faith through the fire. At dahil sa apoy ng pagsubok, pinapanday ng Panginoon ang ating pananampalataya. Ang krisis ng Israel ay hindi katapusan. Mga kapatid, it was the beginning. Ang kanilang suffering ay naging daan patungo sa isang mas malalim na pagtitiwala sa Panginoon. God is in control, mga kapatid. He is sovereign. And God is aware of our suffering and He is working even when hindi natin makita. Ang mga pagsubok sa ating buhay, ito ay kasangkapan ng Panginoon. Tulad ng gold na dinadaan sa apoy, 1 Peter 1. Ginagamit ng Panginoon ang ating suffering para i-purify at patatagin ang ating pananampalataya sa Kanya. So be truly glad. There is wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while, these trials will show you that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor in that day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Mga kapatid, dapat tayo maglament sa Panginoon with faith, with hope. Dapat tayo maging honest sa ating mga panalangin, mga kapatid. Kasi ang honesty nagpapalaya sa isang puso na wala ng pag-asa. Sabi nga sa Psalms 62, pour out your heart to Him. Huwag tayong matakot na ilapit natin sa Panginoon ang ating mga sakit, ang ating mga fears, ang ating mga question. The Lord, there's certainty in victory. No? Ang pagkatalo ni Pharaoh dito, foreshadow ito sa tagumpay ni Jesus. At the cross, Satan thought he won. But Jesus crushed the death, mga kapatid. There is certainty in victory. At kapag ang obedience mo sa Panginoon ay nagdulot ito ng suffering, tandaan mo ito, mga kapatid, God is not absent. Hindi siya nakalimot, hindi siya nawala. God is preparing us for a greater deliverance.
Inihanda tayo ng Panginoon sa isang mas dakilang pagligtas. And indeed, kung babasahin natin sa next chapter, Pastor Ian will preach this next Sunday, sinagot ng Panginoon ang mga panaghoy ni Moses. Babasahin natin dito sa verse 6, this statement, nagpapakita ito ng sovereign plan ng Panginoon. It's called sovereign kasi monergistic to eh. I will. These are the 7 I will statements. At itong mga statement na ito, nag-fulfill ito ni Jesus. Nag-foreshadow ito kay Jesus at na-fulfill ito ni Jesus. So sabi dito, say therefore to the sons of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the labors of the Egyptians, and I will rescue you from the bondage. I will also redeem you with an outstretched arm and with great judgment. Then I will take you as my people, and I will be your God. And you shall know that I am the Lord your God, who brought you out from under the labors of the Egyptians. I will bring you to the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a possession. I am the Lord. Mga kapatid, God's promises are unbreakable. The question is, are you living in the confidence of His Word? Namubuhay ka ba nang nagtitiwala sa Kanyang salita? Let's stand together. Let's sing the song. Behold, the Lamb of God in His light.